Kasi tatanong ko lang po kasi sa bawat nakikita kong Bible, iba-iba po kasi. Katulad itong Bible na hinahawakan ko na mayroong talata na bawat pain ng ura ganito. Alin po ba ang tama? May talata na? References po. Katulad dito. Hindi, Brad, ilagay mo sa ano mo, hindi ko marinig kasi Katulad do kasi rito na bawat Bible law kasi sa ibang kasi may mga Bible law kasi na walang references. Katulad do, alin ba ang tama? Itong sa akin o yung ibang Bible law na gano'n? Kasi alam mo, may references man at wala, hindi naman batayan yung references, yung footnote, hindi batayan yung malaing ang mali ron eh. Ililigaw ka pa nun. Wala sa Biblia talaga yon. Yun, inilagay lang mga nung mag-translate ng Biblia, nilagay lang ng mga translator para makahanap ka ng mga ibang sitas na may kaparehong salita, o kaya kapareho ng kahulugan, o kaya kapareho ng pangyayari. It only shows similarities between verses, but it does not explain any verse of the Bible. Ang katunayan, mapanganib nga yung ibang referensya dyan dahil yun, mga ano dyan, sariling konklusyon lang nung naglagay, hindi naman bahagi ng Biblia yan eh. Ay, huwag ka maging dependent dyan. Yung Biblia mismo yung laman niyang... yung laman niya. Kagaya nito, ano? Okay, thank you. Ganito kapatid, ano? Ito awit, ang awit ng mga awit, ano? Cantar de los Cantares sa Kastila. Tapos, gawa ng mga apostol. Nakalagay, gawa ng mga apostol. Ito. Yun, ano, yung salitang ang mga gawa ng mga apostol, wala sa Biblia yun. Hindi yun bahagi ng Biblia. Ang mga gawa ng mga apostol, hindi bahagi ng Biblia yun. Pamagat lang yun nung libro na ipinamagat nung nag-translate. Hindi kasama yun sa Biblia. Ang katunayan, mali nga ito eh. Mga gawa ng mga apostol, hindi naman tama yung pamagat na yun. Kasi dito sa gawa, nandito pati gawa ng ebanghelista na si Esteban, gawa ng mga unang Kristiyano. Pinasolo nila, gawa ng mga apostol. Tapos isinulat dito yung mga iba-ibang gawain. Dapat sana rito, ang mga gawa ng mga unang Kristiyano, pwede. Pero gawa ng mga apostol, hindi naman apostol lang ang gumawa rito. Sabi ko, pamagat pa lang, mali na yung naglalagay na nagdadagdag sa Biblia. Hindi naman kasi kasali sa Biblia yan eh. Ayun. Kaya, wag kang dumipende dyan sa mga pamagat, saka yung mga nasa ilalim na gano'n. Dumipende ka doon sa mga verses, may mga numero. Yun ang talagang content ng Biblia. Okay, thank you. Maraming salamat din, kapatid.